Gumawa nga po pala ako ng tinitim, nagawa nga po pala sa kamuting kahoy. As in sa takip ng kaldero ko na lang ito niluto mga idol. Wala na naman nga kaming maisip na pang merienda mga idol, kaya buti na lang at meron pa akong kamuting kahoy. Ang dami talagang maiisip na iba't ibang klaseng kakanin kapag meron kayong tanim na kamuting kahoy. Ito na siguro mga idol yung pinakahari sa lahat ng mga root crop. Halos lahat kasi ng iba't ibang klaseng kakanin na gagawin mo ay pwede sa kanya. Kaya sa mga kababayan nating may mga baganting luti sa probinsya, ako magtanim na kayo ng kamuting kahoy mga idol, napakalaking tulong talaga nito sa atin. Pagkatapos nga po pala natin ito mabalatan mga idol, ay hugasan muna natin to ng maayos. Mga dalawang hugas lang naman ito mga idol ay ayos na. At gaya nga ng nakasanayan ko mga idol, ay gagamit na naman tayo ng mahiwagang idiiran. Kasi kahit naman papaano mga idol ay nakakatipid tayo dito sa tradisyonal na pamamaraan. Hindi ko na nga pinigaan ito mga idol kasi tinitim naman yung gagawin natin. Ang una nga pala nating inilagay mga idol ay itong vanilla. Naglagay rin pala ako dito mga idol ng condensed milk at saka nitong asukal. At syempre mga idol, para mas maging mabango ay hindi rin mawawala itong star margarine. Paghahaluin mo lang naman itong mga idol ng maayos hanggang sa pumantay na ngayong lasa. At bago ko nga pala makalimutan mga idol ay naglagay nga pala ako dito ng kunting asin para mabalanse yung tamis. Balihinati ko nga pala ito mga idol sa dalawa para sa panibagong kulay. Color red nga po pala mga idol yung naisipan kong ilagay dito. Yun lang naman kasi mga idol yung natirang kulay dito sa akin. O di ba mga idol, napakaganda ng tingnan. Sunod pala na ginawa ko dito mga idol ay naganda na pala ako ng malapad na dahon. Gagawa kasi tayo mga idol ng bilog gamit nga itong takip ng kaldero. Ito kasi mga idol yung gagamitin natin pang sapin sa kanya. So ayan, napakabilis lang natin gumawa ng bilog mga idol. Pagkatapos natin mailagay itong dahon sa takip ng kaldero, ay pupunasan nga muna natin to ng mantika para hindi dumikit yung tinitim. Bale yung kulay pula nga po pala mga idol yung una nating inilagay. Sunod ay itong plain ang ilalagay natin sa ibabaw. Ganito lang talaga kasimple mga idol yung gagawin ninyo sa paggawa ng tinitim. Bali, umabot din pala ito mga idol ng 40 minutos bago nga ito tuluyang maluto. Grabe mga idol, habang binubuksan ko nga pala ito ay takam na ako sa kanyang amoy. As in, napakabango niya talaga mga idol. Medyo nahirapan pa nga ako mga idol sa pagtanggal nito sa kaldero kasi napakainit nga. At tamang-tama kasi medyo mainit pa nga ito mga idol, ay papahiran natin siya ng star margarine para mas maging masarap. Magkabilaan kasi natin silang papahiran kaya naman babalik ta rin natin ang takip ng kaldero. So yan, grabe mga idol, napakaganda talaga tingnan kapag luto na. So para pumantay nga kaya naman papahiran natin siya ulit ng star margarine. Pagkatapos mapahiran mga idol ay hati-hati na nga natin ito sa 8. Ay grabe mga idol, tululaway na naman ako kaya naman hindi na ako nakatiis. Tinikman ko na nga itong tinitim na ginawa ko. Sakto mag-aalas 4 na nga ng hapon mga idol, kaya naman bagay na bagay talaga ito dito sa kape. Hanggang dito na lamang po ang video natin mga idol. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray, dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maraming salamat po ulit sa inyo mga idol. Sana po ay hindi kayo magsawang manood sa aking buhay probinsya sa pagluluto. Bukas ulit mga idol, marami pong salamat.